Numbers chapter 11, reading from verse 1 hanggang verse 3. Let us study the life of the Israel, okay, buhay ng mga Israel, kung paano po nila ginamit, okay, yung opportunity for them to serve God, but they fail miserably. Okay, so gusto ko makita nyo itong mga talatang ito. Okay, Numbers chapter 11, reading from verse 1 hanggang verse 3. Okay, Numbers chapter 11, reading from verse 1 hanggang verse 3. Yan. So kung nakita po dito sa screen, ayan. And when the people complained, it displeased the Lord. Ito gagawin natin. Tumingin sa screen. Yung word na the people, guhitan nyo, parang i-cancel nyo yan sa inyong mga Bible, tapos palitan nyo ng pangalan ninyo. And let that be a reminder to you. Halimbawa, sabihin natin si Dennis. And when Dennis complained, it displeased the Lord. Tama ba yung statement? Hindi lang siya true sa Israel, nagiging totoo din po siya sa atin. So let that be a reminder for all of us. Tuloy po natin. And the Lord heard it, and His anger was kindled, and the fire of the Lord burnt among them, and consumed them that were in the uttermost part of the camp. Ibig sabihin, nagreklamo o reklamador ang Israel, nagdudulot ito ng galit ng Diyos. So in short, hindi natutuwa ang Diyos sa mga taong reklamador. Grabe, no? Tuloy natin, verse 2. And the people cried to Moses, or unto Moses, and when Moses prayed unto the Lord, the fire was quenched. Okay, so ganoon naman lagi, ano? Kapag nahihirapan tayo, imbis na magsisi tayo ng totoo sa ating buhay, hindi nakapasok o hindi nakasalalay kasi doon sa nahihirapan ka lang, dapat totoo yung pagsisisi mo. But then the mercy of God, no matter what it is, ang sabi dyan, the fire was quenched. Tumigil. Tuloy natin, verse 3. And he called the name of the place Tabera. Bakit pinapangalanan? For them to be a reminder. Okay? May this message this morning be a reminder to all of us na huwag tayo maging reklamador. Because the fire of the Lord burnt among them. Tayo po yung manalangin. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Ama, sa oras na ito. Hinihingi po namin, Panginoon, ang iyong katalinuhan na patuloy na siyang managana sa aming mga kaisipan ngayong umagang ito. Tulungan niyo po kami na makita namin ang aming mga sarili upang sa ganon, Ama, ay makita po namin ang dapat po namin iugali, ang dapat po namin isaisip, isabuhay, mga bagay na dapat po namin sabihin sapagkat tulungan niyo po kami nawa na sa buhay po namin ay patuloy lamang po kami magbigay ng kapurihan sa iyo. Panginoon, hiningi po namin na ang banal na Espiritu ang malayang kumilos po sa aming kalagitnaan. Salamat po ng marami. Papuri, pasasalamat, binabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari po tayong maupo. So the title of the message this morning is Having Provision, Changing Our Outlook Towards God Provision. So, okay, pag sinulat nyo yung provision, okay, hyphen, then vision. Okay, provision. Pag sinabi ho kasi natin pagrereklamo, mga kapatid, mga minamahal, wala hong natutuwa sa taong reklamador. Amen. Wala matutuwa. Mapa bata man yan, okay, teenager man yan, at mas lalo na ng matanda sapagkat, again, ang taong reklamador ay palatandaan ng taong walang pinag-aralan o walang natutunan. So you see, when we talk about being complainers, even God Himself, ayaw niya ng mga taong reklamador. Sapagkat, again, sabi ko nga, kapag sinabi natin nagre-reklamo ka, maraming area ng buhay mo ang negatibo na dapat po nating ipasakop sa Panginoon. When you are complainers, hindi ka nakukontento sa mga bagay na meron ka. Tama? When you are complainers, hindi ka natutuwa kapag kinokontrol ka o something na para bang hindi nangyayari yung gusto mo sa buhay. Most ng mga tao nagre-reklamo, ganun yung setup ng kanilang kaisipan. Now, as a believer in Christ, ayaw ng Diyos na ang buhay mo, na ang pag-uugali mo ay lumalago ka ng may pagrereklamo. Now, tatlong bagay ang nais ko pong makita po natin sapagkat, again, sabi ko nga, maging paalaala po nawa ito
sa atin. So, what are, sabihin natin, ano po ba ang diagnosis ng mga taong complainers? Okay, so number 1, ano dapat natin matutunan? Complainers are blinded to what they already have. Complainers, okay, are blinded to what they already have. Bulag po sila sa mga bagay na meron po sila. Okay? Kaya nga, sabi natin, provision. Kinakailangan, nakikita natin, hindi kung ano yung kulang, kundi tinitignan po natin, ano nga ba ang meron tayo na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Again, sometimes, sabi ko nga, yung ating paningin, yung ating kaisipan ang nagiging problema. Now, dito po, the verse 1 hanggang verse 3, kumbaga, it's a summary of what happened in chapter 11. Lagi pong ginagawa ng Bible yan. Okay? Sa time ni David, mababasa niyo po dyan kung ano po yung statement na magiging introduction doon sa magiging storya sa buhay ni Samson. Now, dito in Numbers chapter 11, simple lamang ang nangyari sa Israel. Nagreklamo sila, nagdulot ito ng galit ng Diyos. It may be simple, okay? It may be logical, but most of the time, sa aminin nyo man at hindi, nagagawa po natin ito. Complainers, hindi po yan nagdadala ng pagpapala ng Diyos. Bagkus baliktad, ilalayo tayo sa pagpapala ng Diyos. Being complainer removes the opportunity to give the highest glory to God. Kasi dumadating lang naman ang pagrereklamo kapag meron kang sitwasyon na hindi mo gusto. Tandaan nyo, sa bawat sitwasyon na ating buhay, pinapahintulutan ng Diyos upang magkaroon ka ng pagkakataon para mas makilala mo siya. Every time Israelites complain, they loses the opportunity to see God and to know God more deeply. Nakikinig po ba kayo? So every time na matutokso kayong magreklamo sa iyong sitwasyon, sa iyong buhay, sa mga kasama mo, sa kapatid mo, sa nanay mo, sa anak mo, etc., sa gobyerno, kay Duterte, kay Marcos, kahit na ano pang political view po ninyo, I don't care. Ang bottom line, ayaw ng Diyos ng tao mareklamo. You see, when Israel complained to God, specifically in this area, tignan nga po natin, verse 4, and the mixed multitude was among them, fell a lusting. Yan ang problema eh. Kapag ang buhay mo, hindi na sumentro sa Diyos, kundi sumentro na sa sarili mong pangangailangan, sa punto na para bang kinu-question mo yung Diyos na may control ng lahat ng bagay, doon po tayo nagkakaproblema. Tuloy po natin ha. And the children of Israel wept again. Notice, the mixed multitude. So, anong ibig sabihin po nito? Ang dali nilang maimpluwensyahan. Okay? Yan ang problema kapag hindi pa settle ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kung kani-kanino tayo nakikinig, kung sino-sino yung ating tinitignan, yan ang nagiging problema. It gives us an idea that, alam mo yun, kinakailangan control mo ang bagay-bagay, or di naman kaya kinakailangan nagiging komportable o masaya ka sa sitwasyon mo. When you became a believer in Christ, hindi na ikaw ang nabubuhay. Hindi na yung gusto mo ang nangyayari, kundi yung kalooban na ng Diyos ang dapat mangyari. Kasi kung hindi ka mananampalataya, simple lang naman ang motto sa buhay ng di mananampalataya eh. Ano yun? Just do it. Live for what makes you happy. Hanggat wala kang tinatapakan na tao, okay lang. Sa isang mananampalataya, hindi po ganon. Kasi naniniwala tayo na ang Diyos ang may akda ng buhay, at siya lamang ang nakakaalam kung paano po natin isasabuhay ang buhay po natin dito sa mundong ibabaw. Kasi kung malayo po tayo sa Diyos, ang buong sangkatauhan kasi na-infect ng kasalanan. So everything na maiisip niya, everything na kahit na maganda sa paningin ng ibang tao, kung hindi po yan sang-ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ka pa rin magkakaroon ng lubos.
Because the standard of the world is different from the standard of God. Remember, standard ng Diyos, hindi yung standard ng relihiyon. Hindi yung standard ni pastor. Hindi yung standard ng church ng Panginoon. Kanino lagi? Sa Panginoon lamang. Kasi sa mundo nating ito, sabi ko nga, do what makes you happy. Okay? Paano na lang, sa mundo po natin ito, hindi yung para-parehas. Hindi lahat matalino, hindi lahat mayaman, hindi lahat sikat. So yung iba na hindi ganong pinalad, ika nga, o ang term nila, sinuwerte, sa mga bagay na pangmaterial, sa mga bagay na, alam mo yun, mataas ang standard sa paningin ng ibang tao, ano mangyayari? Gagawin nila ang lahat ng paraan para magkaroon po sila nito. Kaya marami ang nagpapakamatay sa kakatrabaho, marami ang ginagawa nilang lahat para magkaroon ng koneksyon. The negative term is sumipsip. Okay? Sa mga mas nakakataas. Kasi nga, kapag mababa ka sa mundong ito, alam mo yun, hindi ka magiging masaya. They don't actually think na ang tunay na kasiyahan, matatagpuan lamang sa buhay na ito, sa nagbigay ng buhay, wala na iba kundi ang Diyos. And sometimes they ruled that out, tinatanggal nila. Thinking na kapag nasa Diyos, boring. Alam mo yun, KJ ang Diyos. Diba? Kasi pag nasa Diyos ka nga naman, marami mababago sa buhay mo. Okay, yung tinatawag natin, let's say for example, bisyo. Pag nasa Diyos ka, tandaan niyo ha, hindi ho reliyon ang tinitignan po natin. Kasi naman sa reliyon, di ba, lagi nakasalalay ang paningin mo doon sa sistema na ginagalawan ng reliyon. Pero kapag nasa Diyos ka, may nakakakita mang tao o wala, magtatapat ka hindi dahil sa tao, kundi dahil sa Diyos. So yung mga totoong nakakilala sa Panginoon, isusuko nila yung bisyo. Tama? Isusuko po nila yung pag-iinom, isusuko nila yung sugal, sapagkat ang mga bagay na ito, bagaman nagbibigay ng panandaliang kasiyahan, hindi yan nagbibigay ng totoong kasiyahan. Maraming kukontra sa statement na yan, pero sabi ko nga, ang buhay po natin, it meant to be lived, not just exist. Marami gumagalaw lang pero hindi buhay. Diba? Napako na sila sa sistema ng pamumuhay na panglupa lang. Pastor, ang buhay dito lang yung sa lupa. Hindi ho. Tatlo ang sangkap ng tao. Katawan, kaluluwa, spirito. Ang katawan natin, nanggaling sa alabok, babalik sa alabok. Ang ating spirito, it means the God consciousness. Okay? Babalik yan sa Diyos. Ngayon, yung God consciousness na yan, namamatay the moment na pagkatapos mong ipinanganak, tapos nagkaroon ka na ng kaunawaan, nalaman mo na ang kasalanan, mamamatay ang spirito mo. Mawawalan ka na ng koneksyon sa Diyos. I'm sorry to say, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Anak tayo sa pagkakalikha, pero nung namana natin ang kasalanan, naputol ang koneksyon natin sa Diyos. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, be born again. Nakalay, panganak muli. Ang alin? Ang spirito. So, katawan, spirito, ang natitira, yun yung tayo. Kaluluwa. Kaluluwa. Hindi tayo katawan na may kaluluwa. No. Tayo kaluluwa na merong katawan. Sapagkat ang katawan, sabi ko nga, panandalian lang yan. Yung tayo, yung kaluluwa, ito yung pangmatagalan. Ang tanong ganito, pagkatapos mahiwalay ang ating katawan at ang ating kaluluwa, which is kamatayan, ang tanong dito, matitira yung kaluluwa eh. Saan siya magpapatuloy? Sa piling ng Diyos or malayo sa Diyos? I use the statement kasi ayoko mangyari na para ba kung bakit pipiliin natin ng Diyos kasi ayaw mapunta sa impyerno. Hindi ganun ang question eh. Okay? Dalawang patutungan ng tao. Malayo sa Diyos or kasama ng Diyos. Kung gusto mo makasama ang Diyos, nagkakaroon ng invitation ng Panginoon. Anong invitation niya? Tingnan muna natin yung purpose niya kung bakit naparito si Jesus. So naparito si Jesus para tubusin ang ating kasalanan. Matthew 1:21, sidetrack nga lang po natin. In Matthew chapter 1, verse 21, ganito pong sinasabi. Okay? Ayan na. Matthew 1:21. Ayan, Tagalog. Lagyan sa Tagalog.
Nung pinanganak si Jesus, nung naparito siya sa lupa, nung nagkatawang tao siya, sabi diyan, magsisilang siya, si Mary, ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan sa bata or sa sanggol. Name is important. It bears the title na gagampanan ng batang ito. So ano nga ba yung pangalang Jesus? It means Savior. Just like the word Joshua. Okay? Yun ang meaning ng pangalan nila. Sabi diyan, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan, saan daw? Sa kanilang mga kasalanan. So, nung nakakilala ka kay Lord, hindi para iligtas ka sa problema. Kaya huwag niyong isipin na pag naging Kristiyano kayo, wala kayong problema. Hindi. Iniligtas ka ng Panginoon, hindi para mawala ka ng problema. Iniligtas ka ng Panginoon para mabuhay ka. Mabuhay ka ng may kabanalan sa Kanya. So, kung hindi natin aaminin ang ating kasalanan, sabi nga, Pastor, wala naman akong bisyo. Yun ang problema eh. Ang nakakatakot minsan, yung palagay mo, napakabuti mo tao. Sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. So the statement, wala ka namang inapakang tao, hindi pa rin totoo yan. Kasi pagkasilang po natin, nakamana ho tayo ng kasalanan. Minsan iniisip ko, pwede bang pera na lang, manahin natin, ba't kasalanan pa? At hindi mo nakakatuwa ang namana natin na yan sapagkat nagpapasalin-salin po yung namana natin na yan. In fact, yun ang ibig sabihin ng namana. Di ba? So, ang sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, naparito siya, okay, upang iligtas ang kanyang bayan, saan daw? Sa ating mga kasalanan. Kasalanan ang naging sanhi kung bakit po tayo napalayo sa Panginoon. The very reason why we need to get connected with God. Sa paano yun? Aminin mo ikaw'y makasalanan at kinakailangan mo sumampalataya, maniwala sa ginawa ni Jesus. Pag ginawa mo yan, ang kaluluwa mo ay habang buhay na makakasama ng Panginoon. In short, pag may nagtanong sa iyo o kapag tinanong mo kami, saan ako pupunta pagkatapos ko mamatay, sasabihin ko sa langit kasi pinangako niya. Hindi ko yung sinabi dahil gumagawa ako ng mabuti. Ang kasiguruhan ng kaligtasan ay hindi ko hawak ng Diyos. Kaya dapat tayo manghawakan kay Kristo dahil siya ang may hawak ng ating buhay at ng ating kaligtasan. Ang kaligtasan na yan ay hindi mawawala. Again, dahil hindi naman ikaw may hawak, ang Diyos ang may hawak. Ang Diyos ang may hawak ng buhay. Siya lamang ang dapat tumanggap ng lahat ng papuri, ang lahat ng pagpapasalamat. So balik po tayo. Kapag tayo ay naging mananampalataya na kay Kristo, ang buong pagtitiwala natin nasa Kanya na. So in short, the question of being a complainer should be, taken out, kinakailangan maalis. Sapagkat ang buhay mo na ngayon, ano dapat? Nagtitiwala na tayo. Kanino? Sa Diyos po lamang. So ibig sabihin, kapag siya ang ating pinagtitiwalaan, sa Kanya na ang ating focus. So, to become a complainers, you are blinded to what you already have. Ang tanong doon, ano bang meron ka? Minsan ang tao, ang hirap niya makontento. Kaya nga ang definition ng mayaman, hindi yung kung ano yung mga bagay na nagkakaroon ka. Okay? The very deep definition of being rich is to be content in this life. Alam mo, nakikinig pa po ba? Kasi kung hindi, ang dami mong hinahanap. Kaya usong-uso na naman ngayon ang politika. Ang daming taong hindi na nakontento sa buhay. Yaman, kasikatan, kapangyarihan. I'm not saying na politics is bad. We are commanded, inutusan tayo ng Panginoon para ipanalangin po natin ang ating pamahalaan. Alam niyo po yan, I never endorse any politician because our job, ang trabaho po natin is to pray for them. Amen? Siguro, pwede tayo magkaroon ng tinatawag po nating election education, but to endorse someone, I'm sorry, di ko gagawin yan. Dahil ang sabi sa salita ng Diyos, magtiwala tayo dapat sa Diyos at hindi sa tao. Kung sino ilalagay, we pray for them, first na makakilala sa Panginoon. Kasi isang tao walang Diyos, delikado ho yan. Amen? Ang isang tao walang Diyos, di ba? Prone ang isang bayan na ang may hawak ng bayan natin, ang bansa po natin, walang kinikilalang Diyos.
I'm not saying na kinakailangan maging religious siya. Dapat meron siyang totoong pagkakilala sa Panginoon. Kaya nga, ang daming, may kilala tayo mga pastor na politician, but sadly, they're not living as one. They're not living as a child of God. Kabaptis pa natin yun. Parang kung mag-alala, hindi ko tawag dito, hindi ko naman din binoboto. Dahil sabi ko nga, wala akong amor sa politics. Okay? Sinasabi ko ito sapagkat, alam niyo naman, napapanahon din naman. Pero ito lang, mag-usap tayo ng matino. Huwag kong mababalitaan na binoto yung si Kibuloy, mag-aaway ho tayo. Okay? Kahit may mga taga Santa Catalina, I'm sorry. Okay? Maghahanap ka nga ng trabaho, hanapan ka NBI para malaman na wala kang kaso. Tapos tatakbo, rapist. Di ba? Again, hindi dapat nating ilagay ang ating pagtitiwala sa mga taong ito, kundi sa Diyos po lamang. Ay, ayun na yan. Pero ikaw bilang isang mananampalataya kay Kristo, tandaan po natin na dapat matutunan po natin ang magpasalamat sa Diyos at makontento sa Diyos sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin. Take note, hindi binigay, pinagkatiwala. Lahat ng meron po tayo, pinagkatiwala ng Diyos. Trabaho, di ba? Kaya huwag magre-reklamo sa trabaho ninyo. Buti nga may trabaho kayo. Dami-daming tao walang trabaho. Lalo na kapag ang trabaho mo, work from home. Kasakit naman yung mga gobra. Ay, magkape yung makanya, no? Ha? Ima, atitan juice. Nakakuha ka pa ng utusan. Diba? Tampalasan. Grabe. Salamat sa Diyos. Di matawal ng trabaho. Diba? Iba ng klase ang mundo po na ginagalawan po natin ngayon. So, ibig sabihin, let us be content. Okay, kinakailangan kasi itong mga taong ito, hindi sila marunong makontento sa mga bagay na meron po sila. Tuloy po natin sa verse 5, okay, ng Numbers chapter 11. By the way, nasa Numbers na po kayo ngayong araw na to, tama? So sa chapter 1, maintindihan nyo kung bakit Numbers ang pangalan ng book na ito. Kasi nagkaroon sila ng census, pagbilang, tama? So common sense na yun, at least maintindihan natin. Now in verse 5, ano yung complaint ng mga taong ito? We remember the fish which we did in Egypt. May isipin mo yun? Memitala. Wala namang masama dyan. Kaso nga lang, kung sumasabay yung attitude mo, hindi yung maganda. Buti naman kung lagi mataas ang sugar mo. Yung mataas ang sugar, lagi mainitin ang ulo. Yan, mataas ba, mababa? Basta. Lalo sa pamilya namin. Nako, pangatapang me. Dele yung kay pamungan. Di ba? The point is, ganun yung ugali nila. We remember the fish. We did it in Egypt freely. Isipin mo yon. Ang dami-dami po nilang dapat maisip, ito pang bagay na ito. Ibig sabihin, iniisip nila yung buhay nila nung under pa sila ng Egypt. Hindi man lamang sila nagpasalamat sa Diyos. Di ba kayo magpasalamat? Kahit wala kayong kinakain, malaya kayo. Iba kasi may kalayaan. So tuloy po natin. And the melons. Aba, mahilig pa sila sa melon. And the leeks. Okay, yung gulay-gulay. And the onions. Kaya pala reklamador na, mabaho pang bunganga. Sibuyas ang kinakain nila. Siguro ginagawa nilang mansahan sa tao. So nangangawi na gano'n, no? Diba? And the garlic. Hindi ko maintindihan kung paano nila kinakain yung bawang. Kaya hindi nakapagtataka. Napunta sa atin ng mga Spanish kasi meron tayong mga ganyan. Sa Eastern kasi marami tayong spices na tinatawag. Includes that. Ngayon, itong mga taong ito, nagreklamo sila. Okay, tuloy po natin. Verse 6. But now our soul is dried away. Pambihira yan, no? Ganun sila magreklamo. Okay? There is nothing at all. Imagine mo yan. Take note of that word, ha? Wala na daw kahit na na nakakain sila. Okay? Beside this manna before our eyes. Wow! You have to understand, nasaan ba sila? Okay? Wala sila sa lugar na kung saan, maraming ino-offer. But somehow, the Lord provided for them. Let's take note of the word manna. Sabi kasi nila, alata ng apapangan, puros na ang mana.
Una, ano ba yung mana na yan? Una sa lahat, ang nagbigay niyan, ang Diyos. Pangalawa, walang ibang nakakain yan maliban sa mga anak ng Diyos. And when you eat that, according sa mga scholars, as if kumain ka na ng kumpletong meal. Sino dito nakatikim na ka ng energy bar? Okay, yung mga kinakain ng mga astronaut, mga hikers. Maliit lang siya, pero pag kinain mo na siya, parang kumain ng piyesta. Ganun siya katindi. Mas gugustuhin pa nila, yung kumain talaga sila ng meal na magugutom din, instead na kumain sila ng isang full meal na ang Diyos ang nagbigay, na hindi natikman ng ibang nilalang, even before and after that, sila lang. And then nagre-reklamo sila. Complainers are blinded to what they already have. You become a complainer if you are blinded to what you already have. So the question, ano nga bang meron tayo? Diba? Ang dami pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kanya sabi ko nga, trabaho, pamilya. Ibang tao, di pinagkatiwalaan ng pamilya. Wala silang nanay, walang tatay, walang anak. Pero ikaw, pinagkatiwalaan ng pamilya. Tanong, are you handling well? Diba? The kind of family that you have? Kaya mga kabata, mahalin niyo ang nanay yun hanggat nandiyan dyan pa sila. Ate Rose will tell you kung gaano kasarap ang may nanay. Pagpapalit niya ang lahat ng kayamanan sa mundo, makasama niya lang ang kanyang nanay. But thank be to God, the God of resurrection, at someday, nakaabang lang ang lola ko, pag kinuha na tayo lahat ng Panginoon, it will be a very great reunion. Siguro katuwaan na lang namin na naiwan, magkasama na si Lolo at si Lola. Diba? And they are actually praying for us. Hindi tayo nananalangin sa kanila, ha? Baliktad na nga eh. Sila yung nananalangin para sa atin. Siguro una, pinapanalangin din nila na dumating nawa ang Panginoon. O di ka ba, magkasama-sama na doon kasi masarap ang nasa langit. Amen? Paano natin nasabi na naman may langit? Yan naman ang tanong natin. Minsan skeptical tayo, no? Kaya nasabi ng Panginoon, no? Pangako niya, huwag kayong mabalisa. Sumampalataya ka sa Diyos. Sumampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako doon upang ipaganda ko kayo na matitiran. At kapag naipaganda ko na kayo na matitiran, ako ay babalik, ang sabi ng Panginoon. Babalik at isasama ko kayo upang kung kayo'y makapiling ko, saan man ako naroroon. Ang ganda nun. Diba? So habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, which is we are aiming, di ba, na alam mo yan, ang buhay natin ay malubos sa paglilingkod natin sa Panginoon. So wag mo dapat tayo mabuhay sa pagrereklamo. Amen? Ano gagawin po natin? Tignan po natin. Let us look. Okay, let us observe. Let us thank the Lord for everything entrusted to us. Di ba nagpapasalamat sa Diyos? Naiintindihan niyo ako, may talino kayo. Tama? Amen? May talino po ba kayo? I'm not saying academically, kasi iba-iba tayo ng level of academic intellect. Di ba? Iba sa inyo, may ibang galing. Pero sana hindi yung galing mga tuwiran, magaling manggancho. Pero sana ang galing ho natin, yung talagang galing sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Sapagkat sa mga bagay na ito, natutuwa ang ating Panginoon. Itong mga taong ito, they are just, alam mo yun, complainers. And God is not happy. Okay? God is not happy sa buhay ng mga taong ito. Kasi nga, kung hindi ba naman sila, alam mo yun, complainers talagang matindi, imbis sa pagpasalamat nila, yung mga bagay na meron sila, nagpapasalamat nila yung dati nilang pamumuhay. Yun yung pinaka-worst sa lahat. Diba? Buti pa nung nasa Egypt kami. That's not a good mind-setting, guys. Pangalawa, na kinakailangan po natin maintindihan. Complainers listen to what they wanted to hear.
Complainers listen to what they wanted to hear. Ang mga reklamador, wala yung ibang gustong pakinggan, kundi yung gusto nilang marinig. Okay? Para lang makakuha yung gusto nila. Gusto nilang mapakinggan, yung gusto lang nila. So itong mga taong ito, hindi mo sila kinakikitaan ng kababaan ng loob. Bakit? Gusto nila yung sarili lang nila. Mga kapatid, if we are complainers, sabi ko nga po kanina, it will not bring the blessing of God. In fact, it will bring the wrath of God, yung galit ng Diyos. At paano magalit ang Diyos? Sabi sa verse 3, and He called the name of the place Tabera because the fire of the Lord burned among them. Mabait pa ang Diyos na pinarusahan sila? Yes. Actually, kahit pagpapapatayin sila, during that time, mabuti pa rin ang Panginoon. Ang kabutihan ng Diyos ay di nakasalalay kung gusto mo o hindi. Bakit? Nilikha niya lang tayo eh. Di ba? Hindi tayo may karapatan sa ating buhay. Dahil tayo mismo di natin pagmamayari ang ating buhay. Pagmamayari po ng Diyos. Nagigets mo niya? It sounds harsh, but that's the reality. So mabubuhay po tayo sang-ayon sa kalooban ng Diyos. So bilang isang mananampalataya, we always listen kung ano sasabihin ng Panginoon. Amen? Lagi tayo makikinig po kanino? Sa Kanya. Dahil siya po ang lumikha sa atin. Paano nga ba ito ginawa ng Panginoon? Okay? Verse 10, then Moses heard the people weep throughout their families. Bakit? Wala na sila pinapakinggan. Hindi na sila mapagpasalamat. Ang gusto pa nilang marinig na, alam mo, masunod yung gusto nila. Okay? And it brought stress throughout the land. Pag discouragement, ang daling kumalat, Pag encouragement, napakahirap. Bagay, nagiging mahirap naman ang encouragement pag malayo tayo sa Panginoon. Sabi diyan, every man in the door of his tent. Okay? Ibig sabihin, lahat. Di ba sinabi ko po sa inyo, kung paano po yung posisyon ng bahay nila? Di ba, naalala nyo, three tribes from the left, to the right, to the north, to the south, lahat ng tent nila nakaharap doon sa tabernacle. Kasi gusto ng Diyos, the moment lalabas sila ng bahay, ang unilang iisipin ang Diyos. So dito sa pagkakataong ito, ayun ano ginawa nila? They weep. Aba, hindi nila nakita ang Diyos. Nakikita lang nila yung gusto nilang makita, yung gusto lang nilang marinig, yung gusto lang nilang masunod. Samantala, ginawa na ng Diyos ang mga maraming himalang bagay para kahit papaano maipakita sa mga tao ito kung gaano siya kabuti. Anong isinukli? Kalapastanganan. Ang pagrereklamo ay isang kalapastanganan sa Diyos. Anong gagawin ng Panginoon? And the anger of the Lord was kindled greatly. Anong mararamdaman mo? Kung ikaw, you are very generous to help, tapos yung tinutulungan mo, hindi man lamang gumagawa ng effort para tulungan niya rin ang sarili niya. Bad trip po yun. Tama? Kung ang tao nga nababad trip, edi Diyos pa. Ano sabi dyan? And Moses also was displeased. Ang sabi po dyan, hindi rin siya natuwa. Okay? Verse 11, and Moses said unto the Lord, wherefore hast thou afflicted thy servant? In short, hindi lamang yung buong Israel, even the servant of God. Again, Moses is a human being, is not perfect. Nagreklamo na rin siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, ba't ko nararanasan to? Grabe, no? Kaya huwag tayong magtaka kung bakit ibinuhos ng Diyos ang galit niya sa mga taong ito. Okay? Tuloy po natin sa verse 12. Have I conceived all these people? Have I begotten them that thou should say unto me, carry them in thy bosom as a nursing father bearing the suckling child unto the land which thou swearest unto their fathers. Sabi ni Moses, when should I have flesh? Saan ako kukuha ng pagkain sa mga tao to give unto all these people? For they weep unto me, saying, give us flesh that we may eat. Ang sabi po nila.
Kanino ang sentro ng kanilang vision? It's not a provision eh. Di ba? They complain so much. Inisip lang nila, ito yung kailangan ko, ito yung gusto ko, ito dapat yung masunod. God is not happy. God is not happy. Every time we complain about our situation, again, it will not bring the blessing of God. It will not bring the blessing of God. Pangatlo. Okay, pangatlo. Complainers wanted to take control of the process. One of the characteristics ng mga complainers, they wanted to control or to take control of the process. In short, ganito. Ang bawat pinagdadaanan po natin, gaano man niyang kahirap, it's a process. Ibig sabihin, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At kapag nagbigay siya ng isang sitwasyon sa mga tagasunod niya, isa lamang ibig sabihin nito, pag napagtagumpayan mo yan, na may tamang attitude, na may tamang pagtitiwala sa Diyos, ang dulo po niya may blessing. Lagi naman ganun ang Panginoon eh. Etong totoo, hindi nyo kailangan mag-pray ng pagpapala. Ang pagpapala ay automatic na ibibigay ng Diyos sa mga taong sumusunod. Hindi na pinipray ng pagpapala. Kayo ng mga naririnig yung preacher na magbigay kayo kay Lord, i-bless kayo. Hindi na, huwag kayo maniniwala doon dahil sa prosperity gospel. First of all, sinong ama ang hindi nakakaalam ng pangangailangan ng anak? Sige nga. That is grace, tama? Ngayon, kung masunurin ka, palagay mo, hindi ba mabuti ang Diyos para hindi ka pagpalain na sumusunod ka sa Kanya? Hindi mo kailangan humingi ng pagpapala. Habang naglilingkod ka sa Kanya, nagpapasalamat ka sa buhay, sa lakas, sa talino, sinasabi mo, Lord, you deserve the very best. Palagay mo, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Ikaw na maliit na pananampalataya. Amen? Complainers wanted to take control of the process. So minsan pag dumadaan ka sa sitwasyon, sana ganito na lang, Lord, nagre-reklamo ka nun eh. Diba? Hindi magandang ugali ho yan. Sapagkat, ang Panginoon, hindi siya nagiging Panginoon. Bakit? Ikaw na nasusunod eh. Hindi lang nangyari yung gusto mo, hindi ka na nag-attend ng prayer meeting. Diba? Hindi lang nangyari yung gusto mo, hindi ka na makangiti ngayon. Lahat ng makasalubong, gusto mo sampalin lahat. Huwag naman ganun. Diba? Kaya mga tapang tamo eh. Bisa suko na natin yan, ha? Okay? Jewel. Matapang ba si Jewel? Sabi ni Jewel, Complainers wanted to take control of the process. Kasi itong mga taong ito, again, sabi ko nga, nung nakita ho natin, di ba, sa verse 4, ang bilis nila kasi ma-influence. Okay? Minsan, it's all about the mind. Okay? Minsan, nasa isip po yan. Kaya nga dapat nating ipasakop ang ating kaisipan. Romans chapter 12, verse 2. And be not conformed to this world, sabi ng Bible. But be transformed by the renewing of your mind. Ano sabi kasunod doon? That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kapag hindi ho kasi nakafocus ang ating buhay, specifically ang ating isip sa Panginoon, ang dali mong ma-influence. And that is very true kapag buong magapon na lang nakatuto ka sa Facebook at hindi sa salita ng Panginoon. Nawa, and I pray. Hindi lang to maging gasgas sa pananalita. Kasi kapag madalas yun ang naririnig, nagiging ano na yun eh. Lalo pag di mo napapansin, namamanhid, para kahit anong sabihin, wala nang dating sa iyo. Kaya hindi mo alam, lugmok na yung buhay mo. Bakit? Wala na sa salita ng Diyos. Lahat to sa atin, and that includes me, as a pastor. Ang pastor, pwede maging magaling magsalita yan.
Pero pagkatapos ko mag-preach, pagkatapos ko nakaharap sa Panginoon, nakaharap sa kongregasyon, lagi ang Panginoon na tumitingin ng ating buhay. Kaya sa atin, nung naging mananampalataya tayo, hindi tayo tumanggap ng reliyon. Pwede kasi makadaya eh. Nakikinig kayo kunwari, ang babait nyo, wow, para kayo may halo, bless you, bless you. Para kang angel. Diba? Pero pagkatapos ng linggo, pag hindi tunay ang relasyon mo sa Panginoon, Monday na Monday pa lang, demonyo ka na. Hindi lang dalawa yung sungay mo, 20 pa, di na alam kung saan nakatutok yung mga sungay. Pati sa dila, may sungay ka din. Ang pangit, no? Tingnan mo nga yung katabi mo kung may sungay. Nakakatawa, pero yun ang katotohanan. Kaya, lagi kapag may bisita tayo, may kakilala tayo, pinapakilala natin ng Lord. Ang Lord ang pinapakilala natin, not the religion. Kasi sa religion, di ba, pwede kang magtago eh. Kaya pwede kang sumimple, pa-shot-shot lang naman eh. Di ba? Kasi pag nasa Panginoon ka na, may pagbabago dapat. Hindi dahil may reliyon ka, dahil nakikita ka ng Diyos. Yung dating pala wedding, ngayon pala bingo na lang. At least nag-decrease. Ganun ba yun, pastor? Hindi, dapat naisusuko yan. Amen? Pastor, na ako magbingo, pustahan tama, no? Patay. Ano yung memory verse natin, Elvira? 2 Corinthians 5:17. Ang sino man ang nakikristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati. Wala na yung dati pagkatao, binago na siya. Kaya hindi bawal ang bakla dito sa church na ito. Maaring pumasok ang bakla dito at ipapakilala natin ang Panginoon. At kapag ang bakla ay nakilala niya ang Panginoon, dapat magkaroon siya ng pagbabagong buhay. Sapagkat nakilala niya na ang Panginoon. Dahil sabi ng salita ng Diyos, wala na ang dati. Ngayon siya'y pawang binago na. Hindi ang reliyon na magbabago sa iyo. Kahit si Tita Linda pa ang devotional leader mo, kung demonyo ka talaga. At walang makakapagpalaya sa iyo sa pamumuhay na yan, maliban na bigyan ka, buhusan ka ng biyaya ng Panginoon. And that is our prayer, mga kapatid. Maybe this morning, complainer ka. Aminin mo man at hindi, complainer ka. So ano dapat natin gawin? Isuko natin sa Panginoon. Sapagkat ang mabuhay bilang isang tao na lagi nagrereklamo ay hindi nagdudulot ng katuwaan at pagpapala ng Diyos. It's about time for us, okay, to trust and to entrust. Magtiwala at ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating buhay. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Tayo po lahat ay pumikit, yumuko. And let us ask God to talk to us with His presence, to dwell in our worship this morning. Tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa umaga. Paalala, pagkabay sa buhay po namin. Panginoon, nakikita niyo po ang mga anak. Marami po kami mga pinagdadaan ng sitwasyon. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na maging response po namin ay laging pagkatiwala po sa inyo. Hindi po nawa kami mag-resort in being a complainer in your sight, O God. Hinihin po ito, Panginoon, sapagkat kung hindi po dahil sa inyong habag at biyaya, Panginoon Diyos, ay hindi po kami makakaabot sa puntong ito na aming buhay. Magpabago po nawa kami, na matuto kami tumingin sa mga bagay na pinagkatiwala niyo po sa amin. Magpasalamat sa mga bagay nito sapagkat tanging kayo lamang ang nakakaalam ng aming buhay. Panginoon, hiningi ko po ngayong oras nito sa aming kalagitnaan. Kung meron pa pong tao, Panginoon Diyos, na hindi pa po pinagkatiwala ang buhay sa inyo, sa inyong
Rosario, hinihingi ko po, Panginoon, sa inyo kanya kayo sa habang lahat ng huli na kayo po, at lahat ng mga matay na kapiling, maybe ikaw bisita namin ngayong umagang ito. Or maybe matagal ka na, pero actually hindi pa talaga tinatanggap ang salita ng kaligtasan. It's about time para sa palatayanan ng Panginoon. Siya lang ang maaaring mapapalaya sa iyo. Kasabay nito, ang pagtalikod sa kasalanan. Kung yan ang sinasabi ng puso, I want you to pray. Kausapin mo ang Panginoon. Huwag kang magpadala sa mundong ito. Mundong ito, punong-puno ng mga bagay na panandalian. Temporal things. God is offering us much greater, mas higit ang ibibigay ng Panginoon kung magtitiwala tayo sa Kanya. Dapat mo lang gawin sa palatayanan siya. Sabihin mo, Panginoon, salamat po na parito kayo upang iligtas ako. Tulungan niyo po ako na lumakad sa inyo. Yan ang dapat maging panalangin mo. Yan ang halimbawa na dapat mo sabihin sa Kanya. Kaya ngayong oras ito, I encourage everyone na hindi pa nagtitiwala sa Panginoon, pagkatiwala mo sa Kanya. Salamat, Panginoon Diyos, ngayong umaga nito. Minsan pa ang dalangin ko po na lumakad kami na may kaisa na po. Salamat po ng marami. Papuri pa sa salamat ang binabalik namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi, Amen and Amen. Salamat po at magandang umaga sa ating lahat.